So, good morning mga kawakodoks. So, for today, from Cainta, andito na tayo sa may Santa Mesa. Papunta tayong Tomas Mapua para magpapalit ng 2 pirasong gulong nitong 06 sa Altis natin. Nakalimutan ko eksaktong sukat, 175/70/14 ata ito. So, nakalimutan ko or nawala ko kasi yung contact information ng pinagpapalitan nating goma. Kaya sasadyain na lang natin. Hopefully meron sila nung brand na ginagamit natin lagi, which is yung Achilles. So sobrang tagal na natin gamit to. Yun nga, sa ibang video nasabi ko na mahilig tayo mag-try ng mga brands para sa sasakyan or sa kahit na ano. Kasi syempre para malaman natin kung ano ba yung magiging worth it sa perang pinaghirapan natin. Nakapag-try na kasi ko ng mga ibang brand like Yokohama, Goodyear, ano pa ba, yun, madalas tayong nagkakaproblema eh. So ngayon, bakit sa Tomas Mapua pa? So ito kasing shop na to, itong tire shop na to, madalas andito yung kompleto sila ng Achilles na mga sukat para sa mga needs natin. Or kung hindi man, may mga alternative sila na affordable pa rin pero quality. So again, goma yan, gulong yan, especially pag high speeds. Wag nating tipirin kasi safety ng family natin or natin ang nakasalalay dyan. And then, yun nga, napaka-competitive ng price nila. Dati sa may Makati ako nagpapapalit, sobrang layo, tapos ang higpit ng traffic enforcer. Pag hindi ka makapasok agad sa shop, paikot-ikot ka. So dito, na-discover ko to, kaka-canvas ko. So yun, madalas dito na tayo nagpapapalit. So mamaya, papakita ko tong shop na to. So luckily, sobrang swerte ng mga katropa natin na malapit dito or sa mga viewers natin na malapit dito para magpapalit or mag-inquire. So yun lang mga kawakodoks, update ko kayo pagdating natin doon. Ciao! So ayun mga kawakodoks, andito na tayo sa Empire Tire Supply sa Tomas Mapua. Ang problema, yun nga, nagkakagulo dito sa parking at may mga nagpapapalit din nung dumating tayo. So yun, pinaalis na nila kasi tapos na. So tayo naman, papark tayo. So wait lang mga kawakodoks, park lang. So ayan mga kawakodoks, para lang makita nyo, Achilles talaga yung nakakabit. 185/70/14 sa Kinamalas-Malasan. Ayan, 2016 manufactured pa, so expired na talaga, oblong na. So ngayon naghahanap tayo ng Achilles brand kasi wala na silang stock. Ang in-offer sa atin ay Arrivo tsaka Dunlop. So alam naman natin ang Dunlop mahal. Arrivo, pag-iisipan natin, so, magkano boss? 2.8 ang Achilles. Oo. Wala tayong wala nang bawas yun. Sa condenser? Sagad na. Oo. Mayroon, yung Arrivo lang 2.5. Maganda yung Arrivo. Sa 300 lang kasi boss, mas okay ako sa parang parehas na. Oo, Achilles na madalas natin gamit eh. Sige boss, Achilles na lang, dalawang piraso. Thank you boss ha. So ito mga kawakodoks, yan, Achilles din. Ayan. Iba nga lang, platinum yung nakakabit sa kabilang side. 122 model to. So 2021 pa to manufactured. Pero papalitan na natin yung dalawa sabay. So between Arrivo and Achilles, 300 pesos difference each. So bali 600, mas pinili natin yung Achilles kasi nga mas subok na natin, matagal na natin gamit compared dun sa Arrivo na brand. So ayan mga kawakodoks, dumating na, swerte. Kuha sila ng 2 pirasong Achilles, 122. So ayan na mga kawakodoks, pabalik na tayo, tapos na. So total 5.6, 2.8 dalawa. So free na yung balancing. So yun lang regarding sa balancing mga kawakodoks, mas maganda bantayan natin para siguradong hindi tayo tipitin sa tingga. Kasi pag hindi natin yan or hindi na-balance ng maayos, magba-vibrate yung steering wheel natin. So syempre nakakapagod din, nakaka-stress din, especially pag long drive, tsaka nakakairita. So yun, usually naman pag ganito nagpapalit tayo ng 2 gulong, pwede libre naman kadalasan ng balancing nila. Yun nga, again,
bantayan natin, check natin. Nakita nyo naman dito sa video nito, binantayan natin hanggang mag 0-0, hanggang mabalance nila na maayos. Kasi jahe talaga eh, lalo na ang layo natin, or paparebalance natin sa ibang tire shop, gagastos tayo, oras na naman. So yun lang mga Kawakodoks, thank you for watching. What's up mga Kawakodoks, andito na tayo ulit sa bahay. So ito yung pinalit ulit natin, Achilles na 18570 R14 model 122. So year manufactured niya is 2022. Again, lagi nating i-check yung manufactured date kasi, or yung production date, dahil minsan hindi naman lahat, may mga tire dealer na binibigay is yung lumang stock na. So usapang gulong na rin tayo, ano nga ba tong 18570 R14 na to? So 185 size to, or yung lapad ng gulong na to in millimeter. 70, ito yung aspect ratio or yung height and width na to. So 14, radial 14. So yan yung rim size. So from here to here 14 inches. Then 88, ito yung load rating. Sa ibang sasakyan, especially sa SUV, truck, or especially sa van, yung load rating na yan, napaka-importante niyan. Paano ba malalaman kung ano yung tamang load rating or tire recommendation ng isang car manufacturer? Mamaya papakita ko sa inyo. Etong H naman na to mga Kawakodoks, yan yung speed rating. So search nyo na lang sa index ng mga tire speed rating kung ano ang speed rating na nakakabit sa mga goma nyo. Again mga Kawakodoks, sana nakatulong tong video na to. So pakita natin yung isa ko sa nakalagay usually ang recommendation at kung bakit napaka-importante nun, dahil itong sasakyang isa natin ay mali ang naikabit ng previous owner. So again mga Kawakodoks, pag binukas natin yung driver side ng mga sasakyan, dito natin makikita yung required tire specification ng manufacturer. Katulad nito, 21570 R16C. Yun nga lang, ang kinabit ng previous owner ay tama yung size, 21570 R16, pero walang C. That means hindi siya 6-ply. So 4-ply lang tong tire specs na to. Madalas ginagamit to sa mga CRV or RAV4, yung mga light SUVs lang. Ngayon, required nito is may C, 6-ply or higher, kasi nga van to. So napakalaki nitong sasakyan nito, kahit walang laman, napakabigat na. What more pag sinakyan na natin to. Tapos Chengsan yung brand. So sa Chengsan naman, okay naman siya. 2 years na tong van na to. So 2 years ko nagamit tong tire na to. Wala pa naman ako nagiging problem. Naligaw na rin ako sa bundok, never naman nabutas agad. Although hindi ko pa masyadong pinupuno ng sobrang bigat tong van na to, kasi kinakabahan din ako, baka syempre safety na rin. So ngayon, ni-nitrogen ko na lang siya para nga mas malamig yung tire sa hangin. So yun nga, advice ko lang sa mga malalaking sasakyan, mas maganda 6-ply or more, kasi the more na mas marami ang plies, mas matibay yung goma, tsaka mas marami yung kaya niyang i-hold up na tire pressure or yung hangin. So again mga Kawakodoks, sana nakatulong to. Basic info lang or basic na alam ko lang regarding sa pagkabit ng mga gulong. So yun nga, mas maraming Achilles na brand ang nakakabit sa iba't ibang unit namin. So sobrang trusted ko na yung Achilles na yun. So swerte pagka may mga sukat para sa mga sasakyan nyo, kung mag-a-ask kayo regarding dun sa Achilles brand sa mga tire dealers nyo. Again mga Kawakodoks, maraming salamat and thank you for watching again.